Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid, natitipon tayo sa hapag ng Panginoon upang makinig sa Kanyang salita na may nag-aalab na puso at upang buksan ng ating mga mata habang hinahati niya ang tinapay sa atin. Hilingin natin na siya'y manahan sa atin habang naranasan natin ang kadiliman sa krisis na ito. Mane Noviscum Domine. Gayon bilang isang sambayanan, tayo na nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, itinatalaga at pinagkakatiwala natin sa kalinisan puso ni Maria ang ating bayan, mga pamilya at mga buhay. Patid niya ang lahat ng ating mga hinaing, mga pagdurusa at ang ating mga pangarap na may makainang pagkalinga at malasakit. Pumabaling tayo sa Kanya, ang ina ng ating manunubos at ina natin, na lipin ng Panginoon, upang tulungan tayong iayon ng ating mga sarili sa kalooban ng Ama at gawin ko ano ang sinasabi ni Jesus sa atin. Tulad ng sa Cana Galilea, kasama ng Kanyang mga panalangin, nagtitiwalat kami na ang galak at pagdiriwang ay manunumbalik paglipas ang panahon ng pagsubok na ito. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birheng Maria, ipinaghanda mo ng marapat na tahanan ng Espiritu Santo bilang tugon sa pagdalangin ng mahal na Birhen para sa amin. Pagdapatin mong kami maging handa bilang tahanan ng iyong kapurihan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan, ngayong malaman ko ang siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinilang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yoong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Tumayo na po tayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-akala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi na siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan. Kahit bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At ng 3 araw, nagtagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang na siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami na iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay nito'y iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Matapos nating ipagdiwang ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon, ay marapat din naman nating gunitain ang isang puso pa. Ang puso na nagmahal sa ating Panginoon. Yan ay walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria. Ang kanyang kalinis-isang puso na ating ginugunita at pinararangalan sa araw na ito matapos ang kapistahan ng puso ng ating Panginoon. Malamang po, ang bawat magulang na narito kung naranasin ng mawalan ng anak ay makakakonect, makakaugnay doon sa naging karanasan na mag-asawang Maria at Jose nung malaman nila na ang kanilang anak na si Jesus ay wala pala sa kanilang piling, hindi nila kasama matapos sa kanilang pagpunta sa Jerusalem. Guro nga, inisip nung isa na malamang baka hindi nakasama lamang ng ibang mga bata, naglalaro, kasama nila ng mga kamag-anak, pero kanilang hanapin, hindi nila ito matagpuan kung kahit kinakailangan nilang bumalik sa Jerusalem para lamang mahahanap ang kanilang anak na si Jesus. At kanilang matagpuan ito sa loob ng templo. Nakikinig, nagtuturo sa mga gurong ito, sa mga guro doon, at ang lahat na makarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Hindi na maunawaan ng mag-asawang Jose at Maria ang mga ginawa ng Panginoon, maging ang kanyang sagot sa kanila na hindi niyo po ba alam na ako'y dapat na sa bahay ng aking ama? Hindi pa ito maunawaan ni Jose at Maria. At nung sila'y umuwi, sabi nga sa Ebanghelyo, ito yung Ebanghelyo natin, ito yung pinagdiriwang ang kapisang ito, ay iningatan ni Maria ang lahat ng mga bagay nito sa kanyang puso. Iningatan ni Maria ang lahat ng bagay nito sa kanyang mga puso o sa kanyang puso. Pero ano bang ibig sabihin nito? Tignan natin ito in connection doon sa hindi nila pagkaunawa. Dahil hindi ito naunawaan ni Maria at Jose, ang pag-iingat sa puso ay nangahulugang patuloy na pagninilay.
Kasi kapag tayo'y nagninilay, naglalagay tayo ng espasyo. Nagbibigay tayo ng espasyo sa Diyos, sa Kanyang pagkilos, sa Kanyang grasya, sa Kanyang biyaya, upang sa gayon, hindi man natin kabuang maunawa ng mga bagay sa ating buhay, ay matulungan niya tayo na makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga sa atin, gayon din sa Kanya ang mga kaganapan sa ating buhay. So yun yung isa sa ibig sabihin ng iningatan ni Maria ang lahat ng ito sa kanyang puso. Ito'y pagkakataon para pagnilayan, bulay-bulay ang mga bagay na ito. Sa katunayan, kung titignan natin, dalawang beses natala ang mga bagay nito. Yung pag-iingat ni Maria sa kanyang puso tungkol sa kanyang anak na si Jesus. Yung una ito, o yung pangalawa ito, yung una ay nung ihandog nila si Jesus sa templo ng Jerusalem. Doon sa sinabi po ni Simeon at sinabi ni Ana, yung propeta Ana, ang sabi nga doon ay pinagbulay-bulay ni Maria ang mga bagay na ito. So dalawang pagkakataon sa tala ng Ebanghelyo, makikita natin na ang mga ito ay iningatan ni Maria sa kanyang puso. Hindi man niya lubos sa maunawaan nito, pero naging bukas siya sa pagkilos ng Diyos. Pero magandang pagtunan din natin ang pansin na magandang kahulugan ng iningatan ng kanyang inang ang mga bagay ito sa kanyang puso ay si Jesus ang nilalaman ng kanyang puso. Siguro kung bubuksan natin ang puso ng Mahal na Birheng Maria, silang makikita natin diyan. At yan ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, ano bang nilalaman ng puso natin ngayon? Ano bang nilalaman ng puso natin ngayon? Kasi kung ano nilalaman ng puso natin, yun yung makikita sa ating pagkilos. Yun ang madidinig sa pananalita natin. Yun yung huhubog, gagabay sa pamamaraan ng ating pamumuhay. Kung pagmamahal ang nasa puso natin, pagmamahal din ang makikita sa atin. Pero pag ang hinayaan nating manahan sa puso natin ay galit, puot, inggit, selos, yung mga negative feelings na yan, kung yan nahayaan nating manahan sa ating puso, hindi rin malayo na yan din ang makikita sa pamamaraan ng ating pamumuhay, sa pagkilos natin, at maging sa ating pananalita. At kapag kaganyan nilalaman ng puso natin, babata tayo. Bakit? Maaga kang mamamatay. Kasi yan ang parating laman ng iyong puso. Baka atakihin lamang tayo, atakihin lamang ikaw. Kaya hindi ka natatanda, maaga kang matitigok. Gusto nyo nun? Gusto nyo nun? So, kung ayaw natin, katulad ng Mahal na Birheng Maria, yung sinabi ditong iningatan ni Maria sa kanyang puso mga bagay nito, ito'y pagpapahayag na ang nilalaman ng puso ng Mahal na Birheng Maria, walang iba kundi si Jesus, laging si Jesus at tanging si Jesus lamang. Kaya nanatiling malinis ang puso ng Mahal na Birheng Maria. Sa simula't simula pa ng kanyang buhay, ito'y pinagkaloob ng biyaya sa kanya ng Diyos. Hanggang sa uling bahagi ng kanyang buhay, ang tanging nilaman lamang ng puso ng Mahal na Birheng Maria, walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesus. Nung iningatan ni Maria ang lahat ng mga bagay nito, pinagnilayan, pinagbulayan, nangahulugang binigyan ng espasyo ang Diyos para kumilos sa kanyang puso, maliwanagan ang kanyang isip,
Iningatan niya ito, nangahulugang si Jesus lamang ang nilaman ng kanyang puso. Amen. Tumayo po tayo. Ilalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa limbawa ni Maria, sa tuwina ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban, ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Si Kristo naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang tunay na diwa ng pananalangin, naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawahan ng loob, katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat ni Shirley Santos, Cindy Shane Bautista, Christine Nicole Carpio, Ana Romero, Isa Galang, Lena Ablasa, Giovanni Valiente, ang mga kasapit na postulado ng panalangin at si Mary Grace de la Cruz. Kaya din nalangin natin ang patuloy na pagbuti ng kalusugan ni Vicky Alencastre, Gertrudes at Renato Reyes, Ralph Roland Asperas at Renato Reyes. At para sa kapayapaan ng kadalawa ni Bishop Cirilo, Bishop Jose, Cardinal Vidal, Father Ramon Monsignor Sabino, Orlando Arcadian, Angelito Eugene Paz Lazaro, Salud Gregorio, Pablo, Angel Gertrudes, Leoncio Ernesto Epifania Avelino, at ang lahat ng mga kasaping yumao ng apostolado ng panalangin ng ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ating idulog sa Diyos yung nating tensyon at panalangin. Diyos na aming Panginoon at Guro, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang aming mga pagdalangit, mga alay. Ngayong ginugulitan namin ang mahal na Birheng Maria upang makamtan namin ang tulong ng iyong habag sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayong aming ginugunita ang kalisinisang puso ng mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala na sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina na iyong anak, no isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birheng Maria naging inang tunay ng iyong anak na kanya isinilang bilang liwanag ditong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan. Ng kalwalatian mo, Hosana, Hosana sa kahitasan, Hosana, Hosana sa kahitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitasan, Hosana, Hosana sa kahitasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasaro sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwan na ba namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling mga kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo.
at sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Receive it po. Ang sanlibutan. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimikli kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na, at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang pingin na walang hanggang kaligtasan. Mapuspos nawa sa kasaganaan ng iyong pag-ibig, kaming gumanap sa pagunita sa mahal na Birheng Maria, upang patuloy naming madama ang walang patid na daloy ng katubusan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayong taglay ang kapayapaan pag-ibig ni Jesus at patuloy na tularan ang pagginilay ng mahal na Birheng Maria. Salamat Sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.